House prosecution welcomes the Supreme Court's ruling dismissing the petition of the camp of Vice President Sara Duterte questioning the impeachment proceedings. Nasa batasang pambansa si Isaiah Mirafuentes para sa detalye. Isaiah, ano ang sinabi nila? May kahit walang pasok dito sa House of Representatives no nagkaroon pa rin nga ng online press conference ang ilang mga miyembro ng House Prosecution Panel at ayon nila, ikinagagalak nila may ang naging desisyon ng Supreme Court na ibasura ang petisyon ni VP Sara at maging ng kanyang mga kaalyado kaugnay nga sa pagkwestiyon sa mga nangyaring impeachment proceedings dito sa Kamara. Ayon mismo kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, pinagtibay ng Supreme Court ang kapangyarihan ng House of Representatives to initiate impeachment cases. Nila, tapos na ang usapin patungkol sa fishing expedition at mini-trial na iginigiit nga ng depensa. Samantala, malinaw na ang mga ebidensya para sa prosekusyon. Nila, malinaw na hindi sumunod ang base para sa paggamit ng confidential funds dahil sa hindi niya pagsusumite ng mga original receipts dahil tanging acknowledgement receipts lamang ang laman ng kanilang isinumite sa COA. Partikular na raw dito ang mga gamot na nakalagay sa acknowledgement receipts. Ang tanong ng prosekusyon, pati ba ang botika na pinagbilhan ng gamot ay dapat bang confidential rin? Paliwanag ni Atty. Ligutan, nagiging confidential ang impormasyon kung makaapekto lamang ito sa national security. May matatandaan nga natin itong huling mga araw ng paglilitis starting from Monday up to yesterday naungkat pa rin yung mga pangalan na ginamit ng Office of the Vice President na umano'y nakatanggap ng confidential funds. Matatandaan natin na muli na naman nating narinig yung pangalan ni Mary Grace Piatos, ni Miko Harina at iba pang mga tila nakakatawangang mga pangalan. Ayon mismo sa prosecution, may katakataka talaga ang mga pangalan na ito dahil mahalaga raw na dapat na kahit pa confidential, nakadeklara dapat ang mga pangalan nito sa Commission on Audit na tila hindi ginawa ng opisina ng Bise. May. Isaiah, ano pa ang aasahan sa pag-resume ng impeachment trial next week? May ayon pa rin sa prosekusyon, mas kaabang-abang dahil kung kapansin-pansin nga may sa lahat ng mga naging testigo simula unang araw na magsimula ang paglilitis kay VP Sara, ngayon lang magkakaroon ng tinatawag na hostile witness. Inaasahan kasi may sa susunod na linggo at pinasabi na nga rin sa impeachment court na haharap na ang ang isang empleyado ng OVP at isang empleyado ng Department of Education. Una na dyan, May, ipinasabi na ang disbursing officer ng OVP na si Gina Acosta na matatandaan may base din sa resibo ay siya ang nakapangalan at ang disbursing officer rin ng DepEd na si Edward Fajarda. So hopefully, mas marinig na nga daw ng taong bayan ayon mismo sa prosekusyon kung saan nga ba nagamit itong mga pondong ibinigay kay VP Sara. May. Isaiah, bumalik tayo dito sa mga pinaghihinalaang fictitious names. Di ba may malaking hamon sa depensa to prove that these names such as like Mary Grace Piatos ay totoong nag-i-exist, na totoong tao siya. Ano ang reaksyon ng defense and also the prosecution? May alam mo sinasabi sa atin ng prosekusyon, una sa lahat daw, kahit hindi ipresenta o kahit hindi makilala kung sino man tong Mary Grace Piatos, Miko Harina at iba pang mga pangalan na tila nga suspicious. Ang sinasabi nila, malinaw raw na hindi na sumunod si VP Sara sa paraan kung saan dapat ginagamit itong confidential funds at kung paano dapat nililiquidate ang confidential funds. Base nga doon yung sinusunod nilang Joint Circular 2015 May, dapat nakalagay rin yung mga sales invoice, original receipts, doon sa mismong mga dokumentong isinumiti nila. Ang sinasabi mismo ng prosecution sa atin, hindi na nga kailangan pang makilala kung sino talaga itong mga tao na to kasi this time pa lang, makikita na malinaw na para sa kanila na may nilabag mismo si VP Sara. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa. Here's more of what to look forward to when the impeachment trial resumes next week. Prosecution spokesperson Jay Tolosa tells BNC's The Spokes special disbursing officers of the Office of the Vice President and the Education Department will testify.
Attorney Tolosa also says they will serve as hostile witnesses. So, Acosta was the one for Office of the Vice President. Mr. Fajarda was the SDO for the Department of Education. No? So sila, makikita ho din natin, no, magiging relevant. Tignan natin yung background ng mga tao na to. Bakit sila ang mga naging SDO? And ultimately, tignan natin paano nila papaliwanag, paano nila ginamit tong pera na to dahil sila nga ang nakatanggap nitong bulto-bulto ng milyones na to. So,